Hello guys, at ngayon ay dire-diretso na tayo para sa second video for today. And of course, mag-update lang tayo ulit, stock update guys. And unahin na natin SCC. I-check natin guys. SCC. Okay, then punta tayo sa weekly. So sa weekly, red siya na nag-close pero still nasa taas ng support. Ayan. And of course, still the same for me yung ano ko rito, ng aking opinion. So hanggat hindi nakakapanik sa 36. So yung 36 ito kasi yun. Ayan. So ito yung 36 guys. Ayan. No? So we have retest. At kung magre-retest dyan, hanggat walang breakout sa 36, so still hindi bullish of course. And kasi patagal na sideways to and hanggang ngayon wala pa ring breakout dyan, sideways in short. So sideways yan, ayan ay pa bounce lang. And of course, for this one, kasi kung titingnan natin, still pwede pa rin tumalaglag sa may ayan, sa may 28-29 na to, yung sa area na to guys. Kung titingnan natin yung mga previous bounces, dito siya nagkakaroon ng good bounce. Ayan bounce. Ayan. Kaya kung kung babalik dito guys, so of course opportunity yan. So yun nga lang, it doesn't mean na talaga magbabounce dito kasi pwedeng bang, di ba? So pwedeng malaglag as low as 27 guys, no? So for this one, kung kayo ay for position dito, so much better kasi kung mag-breakout. So breakout, then throwback, then pagka nag-hold, ayun na. So price discovery. Same sa mga previous natin, Converge, pa ba yan? Globe ba yan? Globe, yung double bottom. Ayan. So mamaya makikita natin ulit dyan. So for this one, still medyo alanganin to for me, daily. Ayan. So dito naman kasi still nasa taas ng 200. Kaya still medyo pa naman to, Medyo pa rin. Goods pa rin naman for me. Pero yun nga yung natin, confirmation natin pag nag-breakout sa 36. Ayan. So magiging bullish na to. So next one is DMC. For DMC guys, same pa rin ako dito ng opinion. So still pwede pa rin malaglag as low as 10.35 kasi trend line to. Okay, ayun, sa trend line to since 2021 guys, And kaya for me, let's wait muna, let's wait of course. And yung support, syempre pa rin to, still the same pa rin, 10.7 yung pinakamalapit based sa weekly, Then sa daily, same din, 10.7 at least. Ayan, basta mag-touch dun sa may natin, sa green box na yan. 200 day, super lapit dun, super close. Ayan, sa may natin, sa may green box. Ayan. So for me, this one, let's wait first, Ayan, so let's wait first. So next one, okay, LTG. Of course, trending din to guys, LTG. Okay, nalaglag na yung LTG. So ito na yung sinasabi natin guys. Ayan, kasi base dito
So halos pare-pares lang sila eh, no? Pati yung ano kanina, yung SEC. 'Di ba? So parang ganito din yung concept ni SEC. So yun nga lang, ito medyo nauna eh. Ayan no. So sideways din to katulad ni SEC guys. Okay, patalbog-talbog lang siya eh. Okay, tapos ito possible as low as 8.6 pwedeng ma-hit based sa nakikita natin sa big picture, no? And kasi dito sa part na to, hanggat walang breakout sa 10.6, so at least dito para kumbaga makompensate yung mga touches dito, no? Ayan. So hanggat walang breakout sa 10.6, magiging ano pa rin to, bearish pa rin, no? Kumbaga 50-50 pagka ranging, no? So for this one, let's wait muna. Ayan, no? Wala, palaglag pa to. Ito sa oversold. So tingnan natin sa mga susunod, no? Then sa daily, nag-close dun sa may baba ng 200. Yun lang ang masaklap for LTG guys, no? Nag-close yung daily candlestick sa may baba ng 200. And kaya for me, talagang pinaka-ideal dito na pupuntahan for LTG, eto guys, yung green box natin. So sa malamang doon siya, no? Kumbaga naka-destiny. Ranging pare-pareha sila eh. SEC, LTG, di ba? Okay yan. So ito naman, Fortel, kung titingnan natin, same scenario din, di ba? So sideways din to kasi. So yun nga lang, medyo ano to, no? Kumbaga medyo mas matagal siyang mag-bounce. Okay? Compare dun sa iba. So for this one, I consider this as sideways pa rin, ano? And of course, same principle, same opinion ko lang din. So magiging bullish to pag nakapanik sa, so at least let's say sa 2K, no? Ayan, para wala ng gutal. So at least 2K guys, no? So pagka ano siya dito, kay nakapanik sa area na to, solid na yan. Okay? So for now, I think tingnan natin ano kung talaga magre-retest dito. Ayan, pero still there's a chance naman kasi kung magko-crossover to, eh talagang pwedeng mag-rally si TEL. Ayan, no? Bullish crossover sa weekly chart. Stochastic, ano? So pwedeng ganun yung setup. Then same here. So ito yung mga binabantay nating resistance sa 1.5, tapos yung next sa 1.6. No, ayan. Then sa daily, silipin natin 200 day, tingnan natin yung safe. So far naman goods kasi yung price natin is nasa taas ng 200 day moving average. So unlike kay SEC, tama ba? So i-check nyo na lang, ano, na nasa baba eh, 'di ba, yung price nasa baba ng 200 day moving average. So for this one, even though na ano siya, na ranging, eh yung price naman is nasa taas ng 200. Okay? So yun yung pinaka difference. ALI. So ito rin is ranging din to, pare-parehas guys, ano? Ayan. So for this one, ayan, oh, ranging din to right now. Yan yung resistance, nasa 29.7, 30. Ayan. So tignan natin. Ayan din yung base sa kanyang big picture. Same lang sila halos. Still ranging pa rin to. Then we have here a breakout na naging fake out. Ayan, kasi nalaglag, hindi nag-hold dito eh. So double bottom na sana to, yo. 'Di ba? First bottom, tapos second bottom, tapos nag-breakout, throwback. So yun nga, nalaglag sa baba. Ayan, epic fail, ano? So sa ngayon, tingnan natin, ano,
Ayan, kasi pagka chinek natin to sa daily chart, yung 200, ito ang pinaka magiging problema for ALI, no? So dapat yung price is makapanik above 30.6 at least. Ayan, para masabi natin na bullish to based sa daily chart. So for now, since sideways siya dito, sideways pa rin to, no? Ayan, it's a 50-50 for me. Ayan. So kung saan siya papupunta, ayan, pagka sa taas nag-breakout, edi bullish, no? Pero pagka sa baba, bearish, guys. Since yung kanyang pattern is rectangle. Ayan, so 50-50 ang pagkaganyan, no? And yun, last but not the least, etong globe. Si double bottom to. Di ba? Di ba si double bottom to? Ayun, no? And night target natin. Just in case na magkakaroon ng throwback goods lang. And yung target 1925, ano? And right now nasa 21 tayo kasi. Ayan. So pagka nag-throwback to goods lang, since wala naman tayo nakikitang ano dito, pulang candlestick sa monthly natin, ano. Then sa weekly, yes, pwedeng bumalik. Ayan, pero kung mag-extend agad dito, pwede 2250, guys, ano, sa may green box. Ayan. So sa area na yan. So tingnan natin base dito, guys. So pwede na nating ma-consider to na pwedeng ano bearish divergence, di ba? Lower high, tapos higher high dito, higher high, no? And kung mag-extend, edi goods. Kaya hanggang dito, no? Ayan. Then sa ano natin sa daily, check natin, medyo pula siya right now, tapos overbought. I think pwede tayong mag-pull back dito for now, no? Base sa kanyang short term, pwede. Yeah, pwede. Ayan. Then yung 200, so for me safe na safe to because nasa taas na yung ating price, no? Ayan. And I think tapos na po tayo, guys, at maraming salamat po sa panonood and see you po sa next video. Bye bye and God bless.